Hello guys! Welcome back to my channel at welcome po sa ating investing series kung saan nag-aaral tayo ng basics ng investing konti-konti lang. At topic po natin ngayon, Universal Investing Framework. The best way to think about investing at maligayang Pasko bago natin umpisahan ang video na to. No? So, ang unang-una po natin pag-aaralan sa series po na to is what is investing? Simple lang po ang investing. It is the process of committing money. Magko-commit ka ng money in order to earn a financial return. Ayan, sa Tagalog po, simplihan po natin. Magpapasok ka ng pera para kumita ka ng mas maraming pera. Ang goal mo, dumami ang pera mo, hindi kumonte. Dumami. Okay, no? At may dalawang general approach po, no? Na ituturo ko po sa inyo, pero ang didiinan ko po yung universal po dito, itong pangalawa, no? So yung una po, yung apples versus oranges, mas mahirap yan, hindi yan ang nire-recommend ko. At ang nire-recommend ko po, yung apples versus apples. Kaya uunahin po natin itong apples versus oranges. Ano ba yan, Kuya Joe? Curious na ako. Bakit naging apple? Bakit naging orange? Ayan na. Doon na tayo sa apples versus orange, ha? Okay. Nag-i-invest ka rin po, no? Kung ikaw ay bumibili ng mga bagay katulad ng collectible watch, no? Yung mga mamahaling Rolex, gold and jewelries, pwede pong investing din po yan. High-end shoes, yung mga Jordan, yung mga sneakers, yung mga ganyan, no? Mahal po yan. May mga nagba-buy and sell po niyan. Ibibili nila ng 10,000, bebenta nila ng 30,000, no? Ano pa, mga collectible na action figures, no? Yung mga Star Wars, no? No 1970s, ibenta mo ngayon, ang mahal na po yan. Mga paintings, ayan, isa rin po yan. Nag-i-invest din po kayo kapag ganyan. At paano ka nagpo-profit sa ganyan mga klaseng investing, no? You buy low, bibili mo siya pag mura, at pag tumaas ang presyo niya, no? At may ibang tao na willing bilhin sa'yo yung bagay na yan, no? Ay ibenta mo na mas mataas na presyo. Kaya lang po, ang mahirap po dito, no? Kailangan po, no? It only works when you have an insight, no? Kung naiintindihan mo na talagang yung presyo niya ay siguradong tataas, no? At para po sa aking opinion lang po, ha, this is a very, very hard way. Kasi po, you need a higher level of expertise tungkol po doon sa bagay na tinetrade mo. Kasi if the price, kung ang presyo po ay nagkamali ka, at hindi po tumaas ang price niya, halimbawa, bumili ka ng action figure, no? May bagong lumabas na pelikula, bumili ka ng action figure. Pero after 10, 20 years, hindi tumaas ang presyo niya, eh, lumalulugi ka sa investment mo. Maliwanag po ba, no? Kaya kasi po, ito po ay yung tinatawag ko na apples versus oranges. Bakit orange, no? Kasi, yung investment, nung binili mo yung investment po na yan, naglabas ka ng cash. Cash ay apple. And ang nakuha mo ay yung item po. Halimbawa itong painting, halimbawa itong action figures, no? So orange po ito. Bakit orange? Kasi hindi ka binibigyan ng cash. So hindi mo siya directly compare, no? Yung asset at yung cash na nilabas mo, wala po siyang direct comparison. So pwede pong mag-work yung ganitong klase ng investment, pero napakahirap po kasi hindi po direct ang comparison. Ano ang magiging basis natin para mag-project na magiging presyo ng bagay na to, ng action figure na yan, itong painting na yan? Ano ang basis natin para masabi talaga natin na tataas ang presyo niya? So yun po ang nagpapahirap po sa kanya, no? And it is always better, no? Easy is better than hard, no? Sabi nga ni Warren Buffett, huwag mong pahirapan ng buhay mo, doon ka sa madali. Huwag ka doon sa mahirap, doon ka sa madali. Kikita ka rin lang naman, huwag ka nang pahirapan ang sarili, huwag mo nang pahirapan ang kalooban mo, no? Okay. Yung second po na nire-recommend ko po, yung apples versus apples. Ano yan? Bibili ka po, guys, ng productive asset. Productive. Ano ibig sabihin ng productive asset? According to Warren Buffett po, no, ang productive asset is any investment na binibigyan ka ng cash flow, regular cash flow, habang hawak-hawak mo yung asset po na yun. Halimbawa, bumili ka ng farm, no? Yung farm mo nagpo-produce ng vegetables, nagpo-produce ng baboy, and that nabebenta mo yung produce ng farm mo. Nabebenta mo yung itlog, nabebenta mo yung gulay, nabebenta mo yung palay, nagiging cash, no? O kaya debt, nagpautang ka, no? In whatever form, kung bonds man yan or whatever,
may interest, so may cash flow. Ano pa? Business, may dividends. Ano pa? Rental properties. Kumuha ka ng Grab car o Grab ganyan. Nagpaupa ka ng jeep, no? May income. So ibig sabihin, may cash flow. Ayun. So may lumabas na cash, tapos may pumapasok na cash. Apples versus apples po, kasi cash ang kino-compare mo sa cash, no? Cash versus cash, no? Cash na lumabas at cash na papasok. So madali pong i-compare kasi it is apples versus apples. Kaya po siya naging mas easy kasi bumili ka ng investment in cash, tapos yung investment mo binibigyan ka ng cash. So ang kino-compare mo is cash versus cash. Mas madali po ito, no? Bakit siya madali? Kasi madali kang magkaroon ng valuation method. Pwede kang mag-discounted cash flow para ma-determine mo ano yung fair price para ibayad mo doon sa investment po na yon. Ano yan, discounted cash flow, Kuya John? Next time, itatabi ko po yan, no? Kalma ka lang. Basta may basis ka kung paano mo para malaman mo ano yung fair value ng binibili mong asset, no? Ano pa? It is more desirable kapag may cash flow po ang binili mo, no? It is more desirable for another person to buy that asset from you. For what? For a higher price. Kasi nga, nagbibigay ng cash. So, mas desirable po na bilhin sa'yo ng ibang tao yung bagay na yan. Kasi nga, nagbibigay ng cash eh. So, desirable po yan, no? Halimbawa po, ano ba ang mas attractive, no? Alam naman natin, no, ang bahay, ang lote, ang real property, may halaga po yan. Pero alin ang mas may mahalaga o alin ang mas attractive para sa isang buyer? Yung isang residential house na walang umuuba at nakatiwangwang, o isang commercial property na merong tenant at nagbabayad ng rent at nagbibigay ng cash flow? Syempre yung nagbibigay ng cash flow ay mas attractive po. Kaya po mas madali ang ganitong way of investing na ang hinahawakan lang po natin mga bagay na may cash flow. Again, hindi ko po sinasabi, no, na pangit po, no, itong mga unproductive asset. Hindi ko po sinasabi na pangit itong mga painting po na to, itong mga Rolex watch po na to, yung mga Air Jordan. Hindi ko po sinasabing pangit. Ang sinasabi po natin, mas mahirap, no? Kasi walang benefit habang hawak mo siya, no? At ano pa, more on nandun ka sa side ng hope, umaasa ka na bibili sa'yo na mas mataas, no? At you have to be very, very good at that domain, no? Para mag-profit ka. Mas mahirap po talaga siya, no? Pero sa productive asset, madali po siya kasi kung walang buyer, walang problema. Just collect the cash flow. Collect ng cash flow, kumikita ka pa rin, no? Ayan. And may reason nga para bilhin sa'yo ng ibang tao yung asset na hawak-hawak mo. Win-win ka. Ibig sabihin, win-win ka. Panalo ka. Mabenta mo man yung investment mo o hindi, panalo ka. Hindi mo kailangang ibenta. Kaya mabenta mo, kaya hindi, panalo ka pa rin. Ayun. Ito yung tinatawag na sigurista na investing. At ito po yung tinatawag po natin na universal investing framework na nag-i-invest lang po tayo sa asset na nagbibigay ng cash flow kasi mas madali po ito, and we always prefer easy over hard. Yan. So ito po ang first principle na ituturo ko po sa inyo, no? Para ang investing journey niyo po ay maging mas madali at mas scientific po. At hanggang doon lang ang daldala natin ngayon. Basahin nyo na lang mga disclaimer. Like, share, subscribe. To God be the glory po. God bless sa inyong lahat. Happy investing. Bye-bye.